Dito na naman kami, Boracay, Aklan. Ang lugar na mayroong mga nag-aaway at saka gusto maghiwalay. Ang ganda-ganda po ng beach dito, white sand, at blessing na mapunta dito. Salamat sa Lord. So we welcome you to our Love Life episode ngayon, dito sa location shooting natin. Saka maganda ito, pagka masama ang loob mo sa asawa mo, dalhin mo rito. Sigurado maghihiwalay na kayo. Paano ba magiging maganda at matagal, makahulugan, masaya ang pagsasama ng mag-asawa at pamilya? So, tingnan niyo ang sagot sa ating Tuwing! anong sikreto para maging masaya ang siyang pagsasama? Hindi, pati pamilya. Oo nga, pareho lang yun. Muna sa mag-asawa muna, tapos pamilya. Paano ka magkakaroon ng magandang patutuo sa pamilya kung inaaway mo naman ang asawa mo? O kaya, ikaw nangaaway. Di ba nakalagay sa Bible, husband, submit to your wife. Mali ata yun. Mali pala yan. Di, tama yung tama. Wife, submit to your husband. Kasi yun naman ang nangyayari. Ang happy wife daw, happy life. Hindi. Ang principle sa Bible, hindi naman sinusunod sa Pilipino. Ngayon, ang pinakamalaga, nagkakaunawaan kayo, nagmamahalan, at pwede magtagal yan habang buhay pag si Lord ay number one sa buhay. Kasi kahit na anong hindi pagkakasunduan, madaling mag-adjust, madaling magpatawad, humingi ng tawad. Kaya ako, lagi ako nagpapatawad. Kaya yun, tumatagal ang aming pagsasama, magpatawad. Do not make mention about the past. Forgive and forget. Forget. Sabi nung isang anak natin, ito daw yung happiest that she had ever been in her life. Bakit? Kasi sama-sama. Talagang magkakasama ang pamilya at walang iringan, walang inggitan, walang selusan, walang pataasan. Yan po yung sikreto ng masayang pamilya. Siyempre, nagbibigayan, nagmamahalan, at in-honor ang Lord. Walang kwentahan, kwenta ng kwenta Yung nakaraan, yung binigay, pinapaalam pa. Kung ano yung binigay ng kanan, huwag mo na ipalam sa kaliwa and vice versa. You do it because you love God and also you love one another.
Diba? So, yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang number one, again, ay fear of God. Pag may takot ka kay Lord, nakalagay yan sa Psalm 128. Ikaw, lahat ng ginagawa mo, mapapakinabangan mo, pera mo, trabaho mo, nakakaipon ka, nakakapag-ikapul ka pa. Ang buhay mo maayos na. Sa 128 yan 1 to 6 eh. Tapos, ang relasyon mo sa asawa mo, maayos, matino, mga anak mo, ganun din. May enjoy mo pa yung mga apo. Oo nga, kung may asawa ka, wala ka naman asawa. Kaya mga nanonood na wala pa asawa, magkakaasawa ka rin bago dumating ang Panginoon. No? So, yun lang. See you next time.